Gaano na nga ba kalakas ang ating armed forces? Kaya na nga ba natin madepensahan ang ating bansa sa pamamagitan ng ating militar? Anong-ano nga ba mga bibilin ng gobyerno para palakasin pa ang ating armed forces, lalong-lalo na ngayon? Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin daw niyang world class ang militar ng Pilipinas. Nangangahulugan lamang na bibili siya ng napakaraming mga assets at hindi lang marami kundi malalakas dahil nga eka niya ay world class na militar ang pangako niya sa ating sambayan ng Pilipino. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video na to. Ano-ano nga ba ang bibilhin ng gobyerno para palakasin pa ang militar ng Pilipinas? Pero bago natin pag-usapan lahat ng yan, like mo muna ang video, mag-subscribe sa aking channel, pinutin ang notification bell para lagi kang updated. Kung may bago tayong video, huwag mong kakalimutan mag-subscribe dahil bumubuo tayo dito ng isang komunidad ng mga sumusuporta sa ating armed forces. Huwag na nga natin patagalin pa. Unahin na natin ang pagpapalakas sa hukbong dagat ng Pilipinas dahil ito ang pangunahing pangdepensa ng ating bansa mula sa mga pumapasok sa ating teritoryo. Sa kasalukuyan ay nahihirapan ngayon ang Philippine Navy na mabantayan ang kabuuan ng katubigan ng Pilipinas dahil yan sa kakulangan ng mga barko na hukbong dagat dahil talagang kailangan ng napakarami mga barkong pandigma para mabantayan ang buong coast ng Pilipinas. Sa lawak pa naman mula Batanes hanggang Hulo ay kukulangin talaga ang mga barko ngayon ng Philippine Navy. Pero ito ang dapat pong malaman dahil ikinakasa na nga ang pagbili sa pinakamalaking barko at pinakamalakas sa kasaysayan ng Philippine Navy. Ito ay bibilin mula sa bansang South Korea. Pero bago natin ipagpatuloy ang detalye patungkol dyan, ipag-usapan muna natin kung ano-ano na nga ba mga barkong pandigma ang meron ngayon ang Philippine Navy. Unahin na natin dito ang dalawang Jose Rizal class frigates na sasailalim na sa modernization. I-upgrade na nga ang BRP Antonio Luna at ang BRP Jose Rizal. Dadagdagan ng mga missiles nito na dating taga-4 ay gagawin ng 8 anti-ship missile ang pitpit-pitpit ng dalawang barkong pandigma na ito at i-installan na rin ito ng vertical launching system at palipan dyan. Ilalagyan na rin ito ng kanyang pangunahing pandepensa ang close-in weapon system. Ilalagay nga dito ang Gok Deniz close-in weapon system na gawa pa ng bansang Turkey. Mabalik tayo sa bibili ng Pilipinas ngayong 2025 na pinakamalakas na barkong pandigma na may habang 129 meters. Saan nga bang bansang bibilin ang barkong pandigma na ito? Wala nang iba kundi sa South Korea, ang Hyundai Heavy Industries na gumawa rin sa dalawang Jose Rizal class frigates. Pero wag ka, bago pa man ikasa ang pagbili sa pinakamalaki at pinakamalakas na barko ng Philippine Navy, nauna na nagawa na nga ang dalawang corvette na binili rin natin mula sa bansang South Korea na mas kargado pa kung ikukumpara sa dalawang frigate ng ating Navy, ang Antonio Luna at Jose Rizal. Dahil ang BRP Miguel Malvar na darating na ngayong taon ay mas malakas na hindi hamak dahil meron itong close-in weapon system at mas maraming vertical launching system kung ikukumpara sa dalawang Jose Rizal class frigates na i-upgrade pa nga na ngayon. Dahil yung dumating ang dalawang barkong pandigma na ito sa Pilipinas ay wala pa itong masyadong mga armas at kakarampot nga lang ang iniligay dito dahil sa kakulangan ng budget. Pero tibale, sa pagdating ng BRP Miguel Malvar at ang kanyang twin ship, dahil dalawang corvette ang binili natin mula sa bansang South Korea, ay mas lalakas pa ang ating depensa. Magkakaroon na tayo ng dalawang frigate, dalawang corvette, at ang dalawa pa na pinakamalaki na sinasabi natin na bibili na nga yan ikakasa sa kabuuan na mas dadami pa nga mga barkong pandigma ng Pilipinas na matagal nang inaasam-asam ng hukbong dagat dahil kailangan talaga natin na mas marami pang mga barkong pandigma para maproteksyonan at madepensahan ang ating mga teritoryo. Plus, ito pa ang bonus dahil meron pa tayong hinihintay na 6 na offshore patrol vessels. Sa ngayon nga ay parami na ng parami ang mga barkong pandigma ng Pilipinas sinimulan ng nakarang administrasyon hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana nga ay magtuloy-tuloy pa ang pagbili ng mga barkong pandigma na ito dahil kailangan talaga natin ng sapat na mga barko para hindi na nahihirapan ang Philippine Navy at plus maproteksyonan at madepensahan ang ating bansa. At kung kayo ang tatanungin, ano nga bang barkong pandigma ang gusto nyo bilhin para sa Philippine Navy? At ano pa nga bang assets ang sa tingin nyo na kailangan ng ating armed forces? Huwag na kayo mahihiyang mag-comment dyan sa ibaba
Dahil kailangan ko kayo. Bumubuo kasi tayo dito ng isang komunidad sa mga nag-aabang sa AFP modernization. Kaya naman, huwag mo nang kakalimutang mag-like, mag-subscribe at yung notification bell pindutin mo na rin para lagi kang updated at mauna ka sa tuwing may bago tayong video. Maraming salamat. Nagsisimula pa nga lang tayo sa pagtalakay sa kung kaano nga ba kalakas ang ating militar. Sinimulan natin sa Philippine Navy, isusunod na natin ang Philippine Army at ang Philippine Air Force.